Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative. Depende sa kung anong mapipick up mo energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Yun to, hangman ng dulo. Ang ganda sana to. O, pwede na rin to. Pero hangman ng dulo. Kasi, di ba, hangman ay reconciliation, equality. Maganda kung i-clarify natin tong temperance bago tayo magtuloy para may idea tayo. So more like sa career to, may 8 of Pentacles tayo eh. So ang dating mukhang may kinalaman nga to sa reconciliation, pero pwede rin naman tong equality. So ang dating sa akin mukhang ang career to. So regardless kung may kinalaman to sa reconciliation o equality, kasi sa workplace merong favoritism, di ba, yung mga boss. So ganun dating dito sa dalawang to. Ayun, may high priestess tayo. Sabihin natin may kinalaman to sa work na regarding sa technology, science, math, o divination spirituality, so malawak. So kung ganun yung work at ine-expect ng iba sa inyo ang topic ng reconciliation, kung may nakaaway, or sabihin natin equality para sa lahat, kung may favoritism ang boss, hangman kasi waiting period yan eh. So 50-50 yung result sa period na to. Para bang di pa natin malalaman kung posible. Kasi naghihintay dito eh. So hindi natin masabi kung hanggang kailan maghihintay o kung kailan darating ang result. So ang dating dito eh. So tungkol to sa workplace Ngayon, punta tayo sa susunod.
So again, dun sa unang spread, medyo malabo yung outcome. Anyways, ibang scenario. So, Two of Pentacles. Two of Pentacles. Ano ba to? Two of Diamonds. Two of Diamonds at Jack of Diamonds. Well, pag ganitong case, maraming pwedeng scenario. Una, whether relationship to or may someone na nandiligaw, kaya lang may dishonest person. So, sabihin natin in a relationship yung iba sa inyo, mukhang may possibility ng third party sa workplace. Okay? So, yung third party nasa workplace o ka-workmate ng third party ngayon, yung pangalawang senaryo na nandiligaw, so ang dating sa akin, may mga taong ayaw dun sa nandiligaw for some reason. Parang nakaka-pick up sila ng red flag. Ayan, kaya dating. Halimbawa, may kwento nyo sa iba o sa malapit sa inyo na may someone na manliligaw o nanliligaw na para sa single. Tapos, nung nakita nung pinagsabihan nyo ng tungkol dito, nung nakita niya yung nandiligaw, parang nakakutob yung kaklose nyo na parang di mapagkakatiwalaan yung nanliligaw, ganyan-ganyan. So, gano'n ang dating. O baka sa workplace naman din yung settings. Setting. Sorry, setting pala yun. Tama ba? Setting ang tawag sa place ng kwento o environment. Doon nga, setting. So, sabihin natin yung setting ay sa workplace din, tapos may manliligaw sa iba sa inyo na ka-workmate, or baka kayo yung manliligaw sa ka-workmate na para bang may mga taong magdi-disapprove, or siguro dahil kaya ganun, either ma-feel na unreliable yung tao, yun ang reason ng disapproval, or dahil syempre in a relationship na sa iba, kaya literal na disapprove yung ibang tao sa sitwasyon. May isa na in a relationship at alam ng marami na in a relationship silang dalawa or isa sa kanila, kaya malaki ang chance ng disapproval mula sa mga ka-workmate. So, case-to-case basis. Anyways, ibang scenario ulit. So, sa case na to,
may mga nagkaaway na magkakaibigan, So, dahil dumating tong site, so probably malaki ang chance ng pagkakabati. Kasi kanina sabi ko, ano ba, puro negative naman yung reading natin. So, hindi naman laging negative pag may mountain. So, kinlarify ko na. At nasundan siya ng site. Kasi kung hindi lumabas tong site, yun yung magiging problem. Pero sa case na to, kasi ito yung cut pag cut, removal, remove tong blockage o obstacle. So, again, malaki ang chance ng reconciliation kung may nagkaaway o magkakaaway na magkakaibigan. Sa period na to, whether nangyayari na o mangyayari pa lang. Anyways, ano pa ba? Ito ba? Last na to. Ito na last deck natin. Ano bang masasabi nito? Ma-activate daw ang tranquility. So, for some reason, kahit na medyo magiging somewhat problematic ang iba sa inyo, makikita pa rin o makukuha pa rin ang tranquility dito. Ma-activate daw. So, ito yung card ng peace or relaxation. Peace of mind. So, ibig sabihin, kahit na problema, maayos at maayos pa rin naman, or kung di man literal na maayos, ay hindi kayo maapektuhan masyado. In a way na magkukos para maapektuhan ang inyong pag-iisip. Walang ganoon. Na para bang madedepress o magkakaroon ng anxiety. So again, walang ganon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.